ngayon ha, ilan kayo? 4 ha? Barahin nyo ako kung tama o mali ang tinuturo ko. O bibigyan ko kayo ng idea. Pwede mo mabura? Okay, pwede mabura. Okay, ngayon. Ito ha, ipapakita ko. Ito yung tinuturo namin dito. Hindi ito pwedeng tanggihan ng tao, pero pag sinabi ko na ang reliyon ko'y tama, ano sabihin ni Sister Victoria? Eh, mas tama yung akin. Ito. Number 1, man has 3 parts. Body, soul, and spirit. Sister Victoria, Sister Rochelle, ikay nakaupo dyan, mag-isa. Pero nag-compose ka ng 3. Sister Rochelle, meron kang katawan, meron kang kaluluwa, meron kang spirit. Ang kaluluwa ito nagsasalita. Ang trabaho ng kaluluwa, emotions, nasasaktan, kaluluwa, aray! Aray! Hindi ito nasasaktan. Itong kaluluwa. Hindi ito. Tandaan ninyo ha? Ito yung turo ng Biblia. Okay. So, ibig sabihin, ang nakakaramdam sa katawan, hindi itong katawan, kung hindi itong kaluluwa. Pangalawa, man has 3 kinds of death. Barahin ninyo ako ha, kung mali ito o tama. Okay lang, walang problema sa akin. Number 1, physical death, spiritual, and eternal. What is the difference of these 3 kinds of death? Okay. Pag sinabing physical, the separation, the separation of the soul from the body. Sister Victoria, pag ikay patay na, wala ka ng pakiramdam. Nasa loob ka ng kabaong. Kahit sunugin ka, wala na. Sister, wala na. Bakit? Ang nakakaramdam, nag-depart na. Hey! Heaven! Dalawang pupuntahan yan. Ito, dalawang pupuntahan dito. Langit at impyerno. Mayroon kang relihiyon ngayon. Hindi itinuturo sa iyo ito. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Kasi relihiyon member, million. Sikat, mayaman. Ang laki ng building. Pag namatay, ano mangyari? Ito yung pilit ng inyong kapatid, ng inyong tiyahin, na kayo'y makarating dito. Hinihintay po namin, supposed to be 1 o'clock, hiwalay na kami. Hindi, hinihintay pati itong mga taga-Maynila, taga-inyo. Hinihintay, kasi gusto namin na ma-share ito sa inyo, bago kami iwan. Now, physical, what? Death. Sister Victoria, ang ating katawan para yung bahay. Kita mo bahay ito? Pag ito po'y batuhin ko ng batuhin na walang tao sa loob, may magre-response? Pag ito po ay akin pong batuhin ng batuhin, may tao sa loob, sino respond? Yung tao? Okay. Ang ating katawan, ito yun. Tingnan ninyo, hindi tinuturo ng reliyon ito. Actually, hindi na naintindihan yun Ako ay 12 years na addict, shabu, cocaine, heroin, atibang, boling 5, artin, ribitusin, corex, marijuana. 12 years na sa katawan ko. Labas-pasok sa kulungan. May nag-share sa akin ito. Binago ng Panginoon ng aking buhay 30 years ago. Since then up to now. God changed my life completely just because of this teaching. Walang relihiyong itinuturo dito. Pansinin niyo. Physical death, the separation of the soul from the body. Right? Ngayon, pag humihiwalay ito, itong nagsasalita kasi, ito yung soul. Yung nakakaunawa, ang hayop may kaluluwa. Walang. Sipahin mo yung aso, nasaktan hindi. Alam ba niya, masasaktan?
Susuntukin kita. Gaganti ka. Bakit? May spirit ka eh. Ang spirit ang nakakaalam. Ba? Sinaktan ako ah. Mamaya ka sa akin. Kaya, dapat nating maintindihan yung ating galaw. Pag sinasabing physical, pag sinabing spiritual, hey! Pag sabing physical, humihiwalay ang kaluluwa saan? Pag sabing spiritual, humihiwalay ang kaluluwa sa Diyos. Ah, ito. Pag hindi mo alam na ikay pupuntang langit, kaya nga Sister Victoria nakakatuwa eh. Dahil pumapasok siya kung saan-saan eh. Iglesia, sa Batista Sister hindi. Iglesia, Baptist, born again. Now, mayroong tinatawag na eternal. Pag sinabi kasing eternal death, ibig sabihin mayroong eternal condemnation. Pag sabi eternal life, may katapat yan. Eternal condemnation. Kaya, itong klaseng kamatayan na tinutukoy natin, ito ay magdadala sa iyo saan? Tanong, Pastor, kung ganun, pag namatay ako, paano ko Pastor nasisigurado itong kaluluwa ko pupuntang langit? Ang galing mo naman, Pastor, pag alam mo. Tanungin mo yung mga pastor. Sigurado wala. Wala nakakaalam sa langit. Pero nagtuturo ng Biblia. Ako may takay. Nagtuturo ng Biblia. Basahin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Matthew chapter 10. Ano sabi? At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sister Victoria, tinan mo. Mahalaga ang kaluluwa kaysa katawan. Balikan natin ang tanong. Ilan tayo? Ilan tayo dito? Ilan tayo dito? Marami tayo, ano? Marami. Sino unang mamamatay dito? Bay, wala nakakalam. Wala. Subalit, mamamatay talaga. Dahil kung sinasabi na life uncertain and death, hindi tiyak ang buhay. Malay mo bukas patay na ako. Papansin niyo ba? Malay niyo bukas hindi na kayo magising. Delikado to. Maraming mga nagtuturo ngayon. Hindi ito tinatouch. Ang tinatouch ay hindi ito. Ako ho, lagi ko pong tinatouch ito. Mas madalas po ito kaysa dito. Delikado to eh. Hindi ito okay. Okay. Tanong. Paano ko masisigurado, Pastor, pag nag-depart yung aking kaluluwa sa aking katawan, pupuntang langit? Gagamitin natin ang Bible. Basahin natin sa Biblia. Sige nga. Sige. Romans chapter 6 verse No. Gospel of Salvation. Gospel of Salvation. Tingnan natin ang Gospel of Salvation. Sister Victoria, ito yung kaparaanan para ang tao ay makakilala sa Diyos, maligtas, maunawaan niya ang Diyos. Wala pong iba. Wala pong iba. Ito lamang po. Sige, basa. Ngayoy pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan na naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y sinampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, sa mga kasulatan. Okay. Hey. Si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan.
Ito ha, ito lang, pansinin ninyo ito. Ito yung God. Ito yung man. Ano bang ginagawa nito? Gustong pumunta saan? Hey! Ano bang ginagawa nito? Gustong marating ang? Ano namang ginawa nito? Gustong marating ang? Kaya nga namatay siya sa krus eh. Para sa ating kasalanan eh. Kahit anong gagawin. No, this is religion. This is Christianity. What is the difference between two? Religion and Christianity. Religion, man trying to work their way to God through good works. Man trying to work their way to God through good works. Now, how about Christianity? Christ coming to men and women, offering them what? Relationship. That's why namatay siya sa krus. Ang tanong, anong ikinamatay niya sa krus, Sister Victoria? Oo, grabe oh. Sinasabi ko na ang Biblia ay Hebrew, Aramaic at Greek. Ano ang salitang sin? Hamar? Hindi ho lahat po ng salitang sin ay tumutukoy sa maling gawain. Pag sinabing, Sister Rochelle, pag sinabing sin, ano na sa mentalidad mo, na sa isip mo masama? Tama? Sa Biblia po, hindi lahat ng salitang sin ay tumutukoy sa masama. Kagaya nito, pansinin nyo ito. Ano to? Ano sa Greek? Hamartia. Ang hamartia po, dalawang bagay. Kaya, Sister Victoria, pag nagtuturo, bantayan mo mga pastor na nagtuturo. Ha? Ito, bantayan mo talaga to. Mag-ingat kayo. Dahil pag ang pastor po ay nagtuturo at hindi niya naintindihan ang kanyang tinuturo, dinadalang kaluluwa mo sa impyerno. Hindi po sa langit. At sabi ni Pablo, maliban na lamang tinanggap niyo ang Diyos na hindi niyo iniisip. Ano yon? Tinanggap ko rin kay Kristo, sabi niya, si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga. Ang kasalanan tinutukoy, dalawa yun. Yung paraktuma. Una, hamartia. Pangalawa, paraktuma. Anong ibig sabihin nito? Ito ho ay to miss the mark, to miss the. Ano ba, Sister Victoria? Gusto mong pumunta sa Diyos, ano? Ulitin ko, ha? Ito yon, man. Ang tao ho, gustong pumunta saan? Sa Diyos. Pero siya ay? Dahil sa kasalanan, hindi talaga niya marating ang Diyos. Hey, ito yung natutunan ko sa buhay ko. Sa pagiging siraulo ko, pagiging anumang lahat naman. Hindi ko nga naranasan, mga kapatid, pang-rape na lang ng babae sa buhay ko eh. Pero ito po, natutunan ko sa pakikinig ko po sa pagtuturo ng Biblia na binago ng Diyos ang aking buhay. Wala hong relihiyong pwedeng magbago sa buhay ko. Wala po. Kahit sinong relihiyon. Ito po ang bumago sa buhay ko. Ako po'y ano? Ang salitang makasalanan, according to the Greek Bible, ito, translated word of God ito, ha? Hindi ito inspired word of God. Translated word of God. Maraming mali ito. Pag i-check mo dito, marami itong mali. The word inspired, infallible, inerrant.
There's no mixture of error. Saan galing? Dito. Ano yung una? To miss the mark. Sister Victoria, meron kang tinatarget. Eh, ang target mo talagang hindi talaga makarating, Sister Red, yan lang eh. Pilit mong targetin. Tama ang tao, pilit kang tinargetan. Diyos, anong nangyari? Ang sinabi ng Roma, tayo ay sinner. Tama? So, ang ibig sabihin, short. Kapos. So, ang ibig sabihin, gusto mong pumunta sa Panginoon. Short ka. Ba't ka short? Just because of? So, you are a sinner. Right? Ito, pansinin ninyo, interrupt niyo ako, barahin niyo ako kung mali ang aking sinasabi. Walang problema sa akin, no? Ang sinabi ng Romans 3:23, short. Bakit short? Sin din ang pinag-usapan eh. Kaya pag may nagtuturo, Sister Victoria, at hindi itinuturo ang kasalanan, huwag kayong maniniwala dyan. Pero pag itinuturo ang kasalanan, huwag na kayong maniwala dito, doon na kayo. At totoo po ang itinuturo niyan. Basta, ini-emphasize niya ang kasalanan. Totoo po yan. Basta, sige, tingnan natin. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulatian ng Okay, so ibig sabihin, sure. To miss the mark, to miss the target. The second one, paraptuma. Ang paraptuma po, you are traveling in a wrong road. You are traveling in a wrong direction. Sister Rochelle, gusto mo pumunta sa Amerika. Ang destination mo lagi sa Singapore. Gusto mo puntang Europe. Ang destination mo sa Boracay. Bakit? Wrong road and wrong. Gusto mong pumunta sa Diyos. Hey! Gusto mong pumunta sa Diyos. Hindi ka makarating sa Diyos. Saan ka makarating? UPC. Born again. Religion. Philosophy. Good works. Pero ang pakay mo dito, ano ang righteousness ng Diyos? Ano ang katuwiran ng Diyos? Si Kristo ay namatay saan? Para sa ating? Yun dapat ang ating alamin. Bakit si Kristo namatay sa cross para sa ating mga kasalanan? Ano ito? Anong kalukuhang ito? Ba't siya namatay sa cross? Kaya malaking impact ito sa buhay natin eh. Ang mga akala natin pag sin, masama. No! Hindi lahat ng wrongdoing ay bad. Dahil ang sin pala, ibig sabihin to miss the mark, to miss the target. Gusto natin pumunta sa Diyos, hindi tayo makarating sa Panginoon. Bakit? Tayo ay nasa maling? Napansin niyo ba? No. Again and again. Pastor, ay anong gagawin ko? Gusto kong pumunta ng langit eh. Halimbawa, mamatay ako, pastor, ngayon. Paano kung masigurado ang aking kaluluwa sa langit? O gamitin natin uli ang Biblia sa 6:23. Ano nakalagay? Pansinin niyo to. Mga kapatid, gusto ko lang maintindihan natin ito. Sige. Basa. 6:23 ng Roma. Romans chapter 6, verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan... Oh, stop! Anong una? Ikaw ay? Pangalawa ay magbabayad ka ng ano? Kasalanan. Hey! Sister Victoria, Sister Rochelle, number 1, ikaw ay makasalanan. Anong ibabayad mo? Kamatayan. Pakiulit pagbasa. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oh, tinanin nyo. Mayroon tayong binanggit kanina, 3 klase. Kamatayan. Physical, spiritual, and Eternal death. hindi natin mapasabalian yan, hindi natin pwedeng tanggihan yan. Brad, anong pangalan mo? Darren? Yun ba yung kinunto mo kanina, si Darren? Na magulang niya, gano'n, etc.
Dahil, mamamatay ka, hindi maring hindi. Hindi ko lang alam kung kailan. Mamamatay ako. Hindi ko lang alam kung kailan. Ang Biblia, totoo, hindi. Ang kabayaran ng kasalanan ay, ba't tayo mamamatay dahil tayo ay? At ang kamatayan magbubuli dyan. Ituloy natin. Merong binanggit dyan, napakaganda eh. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos. English. Okay. English. Nakakaintindi naman ito ng English. Mga professional naman siguro to. Oo. Awkward ang Tagalog eh. Gusto ko yan, titinan natin ha. Pwede nyo ko interrupt ha. Pwede kayo magtanong sa akin ha. Romans 6:20. Giniginaw na si ano. Pahinay ang ano. Giniginaw oh, pag ganyan-ganyan na. Pasensya na kayo. Ang building na ito. Ayan na, pwede po. Dini. Pasensya na kayo at nakakaluwag-luwag ang mga kapatid. Bumili niya. Wala naman akong pambili niyan eh. Okay. For the wages of sin is death. Oh, hey! Isa-isa. For the wages of sin is Death. Now, look at the conjunction. But, hey, may pag-asa. Kaya yung wrong direction, wrong road, pwedeng baguhin. Paano? Tuloy. But the free gift of Okay. God Hey! The free what? Of God. What? is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pag sinabing eternal life, saan? Dito o dito? Heaven. Mayroong eternal condemnation, eternal punishment. Contrast do sa eternal life. How you obtain, Sister Victoria, Sister Rochelle, how you obtain eternal life? Balikan natin. Paano? Ikaw ay makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay? Kaya. Pero may kaloob. Ano ang kaloob? Yung bang kaloob na yon, ibinigay ng relihiyon. Yung bang kaloob na yon, ibinigay na kung saan ka pumapasok. Kaloob eh! Hindi mo pwedeng pagtrabahuan, brother. The wages of sin is what? Yung death ho na tinutukoy dyan, kamatayan ho ng yung kaluluwa saan? Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag mong katakutan ang pumatay ng iyong katawan. Katakutan mong kung pumatay ng iyong kaluluwa saan? Sa impyerno. Kaya po, Sister Rochelle, pag uwi mo sa inyo, magpakulo ka ng isang kawaling mantika. Pag kulong-kulo na, ibabad mo yung kamay mo. Alam mo, pag alis ng kaluluwa mo sa iyong katawan, kung paano mo naramdaman habang ibinababad mo ang iyong kamay sa langis, pag alis ng iyong kaluluwa sa iyong katawan, pagdating yan sa impyerno, kung paano mo naramdaman ang hapdi, sakit, hirap, yun ang mararamdaman mo sa impyerno. Pero may relihiyon. Kaya ang relihiyon po hindi nakakatulong sa atin. Pumapatay po sa atin yan. Ang nakakatulong sa atin, yung kamatayan ni Kristo saan? Sa krus para sa ating mga. Pag tinanggap mo to, pag tinanggap mo to, anong mangyayari sa iyo? Tingnan natin. 1:12. Pag tinanggap mo ang kaloob. Okay, sige. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Pag tinanggap mo, alin ang tinanggap mo? Kaloob. Ano ang kaloob? Buhay na walang hanggan. Ikaw ay naging anak ng Diyos. The question is, Sister Victoria, kailan ka naging anak ng Diyos? Pagsama mo sa UPC? Sa baptist? Sa born again? Or pagtanggap kay Kristo? Okay. Nung tinanggap mo si Kristo, ikay naging anak ng Diyos. Maliwanag po. Pastor, paano ko mapatunayan ako'y anak nga? Paano ko mapatunayan? Roma 8:16. Anong sinasabi dyan? The Spirit Himself testify with our spirit that we are children of God. Alam mo, Sister Rochelle, kung ikay nagsampa ng kaso, pag marami kang witnesses, matibay ang kaso mo. Tama man.
Dalawang witnesses dyan na ikay anak ng Diyos. Nung tinanggap mo siya. Dalawa oh. Holy Spirit and your spirit beareth witness that you are the Son of. Ang liwanag po dyan oh. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi, tanggapin siya. At pag tinanggap siya, ikay maging anak ng Diyos. Pag anak, na ngayon, ang pinag-usapan natin, anak. Sister Victoria, ilan ang anak mo? 8 po. 8? Kaunti ano? Kami po, 12, baog yung aking ama daw. Sabi? Oh, okay, ngayon. Pinapatawa ko na kayo. No, ngayon. Mayroon kang anak. Mayroon kang 8 anak. Ikaw ay kanilang ina. At sila'y yung mga pag namatay sila, ang tanong, mananatili ba silang anak mo? Hindi. Anak ko pa rin sila. Yes! Kasi ang pinag-usapan ay relasyon. Pag tinanggap mo si Kristo, ikay naging anak ni Kristo, mamatay ka, mabuhay, ligtas ka. Iyo! Yun ang pagtuturo ng Biblia. Hindi ho yung guni-guni ho ng nagtuturo. Ang yaman. Tinan mo yung mga founder ng mga reliyon. Tinan mo mga grupo. Tinan mo kotse. May jet plane pa. Nagtuturo ba ng tama? Hindi. Kaya ho, pasalamat kayo, in-invite kayo ng inyong kapatid, ng inyong tiyahin. Kasi ito talaga yung turo po ng Biblia eh. Anong gagawin para maging anak? Tanggapin si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, ikay naging? Paano tanggapin si Kristo? Romans 10:9. Papahayag sa bibig. Papahayag po. Sister, ikay kasal. Kayo'y kasal. Sir, kasal kayo? Okay. Tanong. Paano kayo nagkaroon ng relasyon bilang magkatipan bago pa kinasal? Paano kaya? Nagliligawan, hindi. Oh, yeah. Bibig. Pagpapahayag ng bibig. Kaya nagkaroon ng relasyon. Paano kayo nagkaroon ng relasyon bilang mag-asawa? Pag hindi ka sumagot doon sa nagkasal sa iyo na, yes, I do. Hindi kayo magkakaroon. Paano magkaroon ng relasyon kay Kristo? Sa oras na ikay mamatay, sigurado ka sa langit. Babasahin natin. Ano sinasabi? That if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Alam niyo po ang relation, pagpapahayag. Wala hong nagkaroon ng relation ho na hindi nagpapahayag. Alam niyo yung mga bulag, pipi at bingin na mag-asawa? Nagpapahayag din po yun. Sign language. Tandaan ho ninyo. Kaya ngayon ho, ang kaparaanan po para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon by means of acceptance. You receive Jesus Christ as your Lord and Savior in order for you to be saved. Save what? Your soul and spirit. Not your body. Kasi ang katawan natin nabubulok yan, 3 days lang yan bulok yan. Paano magkaroon ng relasyon kay Kristo? Paano magkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa? Na sa oras ikay mamatay, sigurado ka sa langit, hindi ka sa impyerno. Tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon sariling tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Yung maliwanag ah. Kung sino tumanggap sa Kanya, pinagkalubang karapatang maging anak na Diyos. Ang tanong, kailan ka naging anak? Yung pagtanggap o pagsama sa reliyon? Ayun pakinabang ng reliyon natin. Tayo po ay manalangin. Sumunod po kayo sa panalangin. Kayo pong 4. Yung iba hindi na po, ligtas na po eh. Yung hindi pa ligtas po, hindi na siguradong kaligtasan. So, ito po'y panalangin ng pagsisisi. At pagtanggap. Ano sabi ni Pablo? Maliban kung tinanggap ninyong hindi ninyo iniisip. Ayan, maliwanag yung binasa natin kanina eh. Yun yung gospel of salvation. Yun yung kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kailangan pag tinanggap natin, iniisip natin na sa tama hong pag-iisip. Yumuko tayong lahat. Yuko tayo. Ako po ay manalangin. Ito ho ay panalangin ho ng pagtanggap sa Panginoon. Ito rin po ang ginagawa namin. Kaya namin nalaman ang kaligtasan. Panginoon, sumunod kayo sa panalangin. Panginoon, narinig ko ang mensahe. Mensahe ng kaligtasan. Ako po'y makasalanan. Patawarin po ninyo ako.
tinatanggap kita bilang Panginoon at siya rin tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat sa kapatawaran, salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Nung ako po'y umattend ng Bible study, ang sabi ni Pastor, nais yung bang tanggapin ng Panginoon? Sabi ko, hindi ko po alam eh. Pero nais mong sumunod sa panalangin. Alam niyo, nung tinanggap ko ang Panginoon, sumunod ako sa panalangin, hindi ko po makalimutan nun, that very night, binago ng Diyos ang aking puso. Since then up to now, nagulat po ako. Bakit ayaw ko na ng bisyo? Ako ho, ang sigarilyo ko ay Marlboro. Man always remember love because of romance only. Marlboro. Wala akong ibang sigarilyo noon kundi Marlboro. Alam niyo po, nung tinanggap ko ang Panginoon, ni paghawak ng sigarilyo, pag-amoy ng usok. Dati ho, ang marijuana ho, dalawang klase. 5 fingers and 3 fingers. Ang 3 fingers nagbabad. Yun yung first class. Ano yung nahuli yung anak ni Rimulya? Yun yung first class na marijuana yun. Yun ay 3 fingers, nagbabads po yun. Namumulaklak. Pag binalot niyo po, naputok. Sinashotgun ko po yun sa dalawang ilong ko. Isang jumbo roll. Walang usok ni isa. Nabulag po ako within 3 months. Naipon dito, bulag po ako. One day, sabi sa akin nung sama ka sa akin. Hindi na lang sinabing Bible study, basta sumama ka. Yun pala ito. Kaya ito po, sinishare namin sa inyo. Kaibigan, kapatid, ang buhay hindi sigurado. Huwag mong sabihin kay malakas. Huwag mong sabihin wala kang sakit. Huwag mong sabihin may sakit ka. Life, uncertain. Death, certain. Apoy ito. Pag nagluluto ka at talamsikan ka ng langis, ang sakit. Lalo kung ang kaluluwa mo nakasugba dito. Ang katawan mo, 3 days lang yan, bulok yan sa lupa. Itong nagsasalita, narito. Narito. Hindi ito saklaw ng relihiyon. Hindi ito saklaw ng relihiyon. Sino may saklaw nito? Ang Panginoon. Siya yung may karapatang magtapon sa impyerno. Siya yung karapatang magligtas sa iyo. Basahin natin sa Matthew. Bago tayo magtapos. Pwede kayong magtanong. Kung wala na maging salamat at kami uuwi na. Sabi ko nga po, ito ho ay para sa inyo, hindi para sa amin. Ako ho ay willing akong pumunta sa inyo kung gusto nyo magpaturo ng salita po ng Diyos. Hindi natin pinag-usapan ng pera dito, walang involved na pera dito, galit ako sa pera. Tandaan ho ninyo yan. Pinag-usapan natin ito, kaluluwa mo sister, sigurado sa langit. Kaluluwa mo sister, sigurado sa langit. Kaluluwa mo sigurado sa langit. Pag hindi sigurado sa langit, check mo. Kasi mamamatay ka. Mamamatay. Ako, pag ako'y namatay, anytime, sigurado ako sa langit. Sigurado po ako sa langit. Yun ang pagkakaiba natin sa mga nagtuturo dyan eh. Sigurado po ako. Hindi ako pwede magtuturo na hindi ko po... Sister Rochelle, sino mag-akay sa bulag? Bulag o hindi? Sino mag-akay sa bulag? Bulag o hindi? Brad? Dari? Hindi. Sino magtuturo ng kaligtasan? Yung ligtas o hindi? Oh. Hindi ka pwede magturo ng kaligtasan pag hindi kaligtas. Kasi ang bulag ang nag-aakay, hindi bulag. Ako, inaakay ko po yung mga bulag. Bulag sa katotohanan. Tinuturo ko po ang katotohanan. Kasi ayaw ko pag namatay, ng pupuntang impyerno. Yun ho ang katotohanan dyan. Ako, nagtuturo ako, ligtas ako. Kahit ako'y mamatay, anytime, sigurado ako sa langit. Yun ang sinabi ni Pablo eh. Papansin ninyo? Tanong ninyo yung mga nagtuturo dyan. Kung siguro mga walang nakakatiyak ng langit. Bakit? Ang tinitiyak mo, kapirahan ng tao eh. Kaya hindi mo talaga matitiyak ang langit. Eh sinabi po ng Biblia, ikay anak ng Diyos.
pag anak, mamatay mabuhay, ay anak. Pansinin niyo? That's all. Tapos na po. Ilan po ang itinuturo po namin dito. Kaya nagpapasalamat kami at kayo nakarating. Hindi ko na talaga in-expect na kayo darating. Sabi ko nga sa kanila, posible po yung pupunta. Di ba? Eh, sabi niyo malayo. Wala pong malayo sa amin. Buwan nga, mararating eh. Narating ang buwan eh. Wala ho. Kami ho, kahit saan. Sa Ilocos nga, sa Apare eh. Napunta kami. Nag-Bible study lang pagkatapos uwi. Ilang oras na biyahe. Kailangan sasakyan mo yung maayos. Pag pagurpor, maiwanan ka sa tabi, iiyak ka na. Oo, totoo yan. Umalis kami gabi. Abay, nakauwi kami gabi. Alam mo, ito lang. Sinishare lang namin to sa tao. Kasi ang kamatayan ay sigurado. Sigurado ang kamatayan. Ang buhay ay hindi. Alam niyo, ang tao ngayong may Diyos sister dito. Dito. Wow. Ang Diyos mo ito. Pag ang Diyos mo dito, at saka dito, hindi yan totoo. Pero pag ang Diyos mo ito, Sister Rosel, mahal mo asawa mo? Puso. Galing sa puso. O, ayan na, pinakasalan mo. Kasi pag hindi mo mahalin, hindi mo pakasalan mo. Pag ang pagmamahal mo yan, bibig at utak, kawawa yan sa iyo. Mayroon kami kapitbahay, naghabulan lagi. Mayroon kami kapitbahay, pinapansin ko, mga bata, 14, yung mga anak niya doon, kapitbahay namin, 14, 15. Ang babae lagi natakbo, sila lagi mahabol ng habol. Pag nadakot, hinihila, pauwi. Hindi naman pagmamahal eh. Kung ang Diyos mahal mo, huwag kang magmahal sa Diyos ito. Ang puso, nag-represent po siya sa kaluluwa. Ang isip, nag-represent sa kaluluwa. Hindi ho talaga literal na puso. Ang pinag-usapan natin dito, kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. Instrument lang po yung organs natin sa loob ng split seconds. Pag namatay ka, oras lang, bulo ka na. Kumusta ito? Kumusta ito? Yung ating soul and spirit. Yun ang mahalaga dito, ha? Sister Victoria, Sister sila. Brad, anong pangalan mo? Ramil po. Ramil. Brother Ramil, no? Salamat at kayo nakarating. Ha? Salamat. Ang tao ho na may Panginoon dito, sorry. Dito, sorry. Ang pagmamahal na galing sa puso. Pinakasalan mo si Rosel, mahal mo, galing sa puso. Yun ang tunay. Ang Diyos, mahal mo galing sa puso. Totoo yun. Nagbabago ang buhay mo. Yung direksyon ng buhay mo, iba na. Hamartiyan para tuma. Kung galing dito. Dalawang klaseng lalaki. Yung totoo at hindi. Nanliligaw, totoo, nanliligaw, hindi totoo. Dalawa yan eh. Yung nanliligaw na totoo, Brother Ramel, pinakasalan si Sister Rochelle, totoo ang pagliligaw eh. Totoo ang pagmamahal eh. Pero pag nakuha niyang gusto niya dito, goodbye. Sorry. Dami yan, nabuntis sa walang asawa. Bakit? Hindi naman pagmamahal ito eh. Pag nanasa lang. Kunyari ka sa Diyos. Pag sa puso, hindi kunyari na totoo yan. Binata ka pa, Brad? Ned. No. Yun ho ang katotohanan. Kaya, kung kayo ay nais na mag-aaral, kahit malayo, malapit din, pinupuntahan namin para lang ma-share namin sa inyo ang katotohanan. Kung ayaw nyo naman at gusto nyo sa reliyon, good, walang problema. Huwag lang kayo mamatay. Kasi pag namatay kayo, sorry po. Reliyon, ang dami. Pero ma-introduce ko sa inyo yung totoong reliyon, RCC ha. Wala na po, huwag na kayong lumapit sa reliyon. RCC na po, matibay na po yun. Magtatak sa inyo yun. Hindi ko lang dala yung sinabi ni John, ng 16 articles, na pagtatatakbo,
Walang matibay na reliyon sa balat ng lupa kung hindi RCC. Huwag na kayong humanap. Lahat yan, nasa Kanya. Okay, at baka kayo ay nainip na. At kayo inaantok na. Mabuti pa kayo pagod na paupo lang. Hindi, biro lang, biro lang. Brother Ramel, thank you, Brad. Ha? Ilan taon ka na, Brad? 30. Si Binet. Ilan taon ka na? 27. Tatagig lang po. Mabata. Pero magkalayo kayo ni Sister Victoriano. Upper at saka lower. Walang middle. Malapit siguro sa SMB ko. Walang problema ho. Kahit aeroplano. Pupunta kami kung gusto ninyo. Magsishare lang kami ng gospel. After all, wala na. Ngayon, bahala ng Diyos sa inyong apat. Kung naintindihan ninyo ang ating pinag-aralan, bahala ng Diyos yung gagalaw sa puso ninyo. Pag gumalaw ang Diyos sa puso ninyo, magugulat kayo. Taga nyo sa bato yan. Bakit ganun? Bakit ako ganun? Bakit ako ganun? Kasi kami hanggang ngayon, gulat pa eh. Bakit ang buhay namin ganito? Bakit ganun? Kasi ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang kumilos. Ito, pwede maging pastor. Pwede maging pastor. Wala lang pera, ha? Kala nyo pag pastor may pera? Wala po kami pera dito. Wala po. Gutom po. Pero pag pastor ka ng born again, marami kang pera. Kasi hawak ng pera nila eh. Utuin mo ang tao, yayaman ka. Dito, bawal po. Bawal. Pag perang pag-usapan dito, sige tal. Okay. Nalabas lang ang pera dito pag mayroon kaming bibilhin. Pag wala, walang pera. Ambag-ambag. Yun lang ang aming trabaho dito. Okay. May question, sister? Baka mayroon kayong mga agam-agam. Huwag kayong mahiya. Sister Binet, Ramel, Brad, Sister, huwag kayong mahiya. Kasi dito kami, nag-open talaga kami ng tanong. Hindi yung naramdaman mo ng kanta ay, opo, siya nga po. Ay, hindi po pwede dito yun. Saan ka nakakita po ng estudyante na walang ballpen, walang notebook, walang libro? Saan ka nakita ng estudyante na walang karapatang magtanong sa teacher? Sige nga, isipin. Isipin nyo lang po. Tulungan nga nyo ako sa pag-iisip. Kayo nag-aaral. Meron ba nag-aaral from the kindergarten up to college? Na walang pakialam ang professor sa estudyante? Walang karapatan ng estudyante magtanong? Siya nga po, upo. Diba? Yan ang religion system. Mag-ingat po tayo. Huwag na lang kayong umalis sa Catholic. Kung nilipat kayo sa ibang religion, doon na lang sa Catholic. Pumirmin na lang kayo. Kasi wala tayong... Narinig nyo bang may tinuturo akong religion? Narinig nyo ba na in-emphasize ko yung religion? Ang in-emphasize ko, ikay makasalanan, ikay makasalanan, ikay makasalanan. Ako'y makasalanan, ako'y mamamatay, ako'y mamamatay. Mamamatay din kayo. Kailangan mo ng kaloob, buhay na wala. Tama na. Pagod na pati ako. Hindi, biro lang, hindi ako napapagod. Ako sanay ako mag-lecture kahit 8 oras. Yan mo naman sa Burungan, maghapon ako nagli-lecture. Kinabukasan nag-lecture. Ilan yung lecture natin noon? 3 araw? Oh. Hindi ako, yun, nakikinig, pagod. Ako hindi mapapagod. Pag ang Diyos ko po, ang aking itinataas, ang Panginoong Isus, wala ho, hindi ako napapagod. Napapaus lang ako. Buhay ko, Sister Lee. Gusto kong ang tao ay mamulat. Kasi ako isang adik, dakilang adik. Namulat ako sa ganitong pangangaral. Ba't ako namulat kung ito'y relihiyon? Alam niyo yung artin? Sino nakakita ng artin? Yan ay, may mga nurses dito eh. Yung artin mo kasi laki ng balatong, munggo. Balatong eh, ano pala yun, salita namin. Munggo. Kita mo yung buto ng munggo? Ang artin po, kulay pink, ganun kaliit. Pag ininom mo, nabubuang ka ng 5 oras. Pag ang buang uminom,
nakalma. Ayan ang buhay ko po. Nainom ako lagi noon. Ayun, si Richard, buwang na naman. Pero one day, God goes to me. Ang sakit sa lipunan, binago ng Diyos. Babaguhin ni kayo ng Diyos. I tell you that. Si Pablo, writer ng Biblia, demonyo, binago ng Diyos. Mamamatay tao, binago ng Diyos. Hindi tayo matapos-tapos, tama?